You. Hello guys, good evening. So, welcome to Dr. Rico J TV once again. Okay. So, kita niyo naman. Yan, no? National Rally for Peace. Ganda, di ba? National Rally for Peace. So, ano ko lang yung, paliwanag lang natin ngayon. No? So, anong episode na to? Episode 4, no? Kasi nung nakarang video, hindi ko na ipakita yung mga blank. Yung mga blank na mga blank items kung saan nakalagay doon yung dapat na amount ng pera. No? Ang binabanggit ko rito guys na yung pinirmahan ng mga senators and congressmen, yung bicameral joint committee report, no, para dun sa General Appropriations Act na ang sinasabi nila Tatay Digong, no, Tatay Digong at saka ni Attorney Vic Rodriguez at saka ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, no, na ito ay unconstitutional, no? So, doon sa papel na yun, tingnan natin dito. Ipakita ko sa inyo kung ano yung mga binabanggit nila. Ito kasi ay itong pinirmahan nila na document regarding the bicameral joint committee report ay patungkol to doon sa General Appropriations Act. And doon sa nabanggit, hindi naka-detailed, hindi naka-detail or itemized kung ano yung mga amount, no? So it was left blank, no? So tingnan natin itong isa. Pakita ko sa inyo itong isa. Bang! Ito. Yan. Ito, kung makikita ninyo, no, dahil blanco yan, ano? Hindi ako lalaki. Siya. Kung makikita nyo, guys, yan. O, diba? So, you will see here yung after the acronym NIA. Ano to NIA? Delete the amount in figures. So, 74 billion to, no? And replace with then itong PCA 889 million. Ito namang isa, the word total, delete the amount in figure 104 billion, no? Okay, and replace with blank. So the amended provision will now read as follows. So yan yun guys. So meron pa mas klaro dito, no? Yun yung sinasabi nila. O, diba? Kita nyo? Blank siya, no? Ito pang isa, oh. Meron pa dito, pakita ko sa inyo. Yan, ito pa. Yung nasa baba niya na, no? Tingnan natin, basahin natin sa baba. Ayan, no? So, ito, that the amended provision will now read as follow. Agriculture and Fisheries Modernization Program, the amount of 146 billion 335,937,000 pesos appropriated under the Department of Agriculture. So, ito yung mga blank na yan kung makikita ninyo, no? If you will see. Yan. Pwede sigurong mangyari nito, no, guys? Ito, yung binabanggit ni Tatay Digong na pwede kang maglagay dyan ng kahit magkano, no? Tama ba? Pwede kang maglagay dyan ng kahit magkano, no? Dyan sa mga blank na yan na pinakita ko sa inyo, no? So, what will happen? So, sa GAA, sa General Appropriations Act na book,
meron na rin, it's fixed na yung amount. But dito, ang mangyayari, dito sa committee report, nagkaroon tayo ng ano, no? What do you call that? Nagkaroon sila ng leeway, no? Na pwede nilang i-adjust or baguhin yung amount na yon depende sa sitwasyon, no? So, pwede nilang baguhin yung allocation. Especially, nakita nila yan, yung allocation dun sa unprogrammed projects like that. And, no? Papakita pa ako sa inyo dito isa. Ito, to. Yan. O, ito naman. Ano naman to? O, yan, no? So, the amount of blank, diba, shall be appropriated herein for the provision of agriculture input assistance and services, including hybrid seeds, inorganic fertilizer, soil ameliorants, agricultural drone services, mali pa spelling, angry, agricultural drone services to RSBSA registered rice farmers. Tingnan nyo. So, if there is already an appropriated amount, it can be increased, no? Pwedeng taasan, no? Depende sa sitwasyon nga. So ito, the amended provisions will now read as follows: that the national programs of the Department of Agriculture, the amount of blank appropriated, diba? So, yung sinasabi ni Tatay Digong na pwede tayong maglagay ng buko. Dapat pogi. Isa sabi ni Tatay Digong na pwedeng baguhin yung figure. Diba? So, ito pa. Tignan pa natin to isa. Ito pa, yan. So, dito nakalagay. So, ito volume, number, page, what's this? Roman numeral 1A80, line number 1 and 2, particulars. So, nakalagay between the words of and appropriated, delete, amount in words, and in figures 45 billion 848 and replace, diba? So, but may mga ganun, but it was left blank. So, that will be questionable talaga. Ito pa, pakita natin to sa madlang people. Ito pa, Department of Agriculture, no? Office of the Secretary, particulars, the amount of blank shall be appropriated herein. Diba? For the provision of agricultural input assistance and services, including hybrids, organic fertilizer, no? What's this? Biofertilizers, soil ameliorants. Diba? Yun yung kanina, diba? Yung sige, isa pa. Yun na natin to. Next. Ito na yung isa, Pakita ko sa inyo, guys. Ito, ang tanong kasi, ba't naka-blanco tong mga to? Diba? Ayan, Ba't naka-blanco yan? Ito, NIA, National Irrigation Administration yan, Diba? Diba? Naka-blank siya. So, yung SHED, DAR, TTI, NDA, NFA, NTA, at itong isa nasa baba ito, hindi ko na anong agency yan. Nakalabas siya, pero itong NIA saka PCA, hindi siya naka-indicate, no, kung naka-blank lang siya, kung magkano ilalagay. So, because of this, na very dubious, no? Dubious or doubtful, nakakapagduda. Diba? So, bakit it was left blank? As a matter of fact, tapos na yung GAA, yung General Appropriations Act. Saka ano nga yan, what they call that? 1,000 pages, and I think it's 2 volumes, no? So why did they left it? Why did they left it blank, diba? So ito pa pinakamalupit dito, si Representative
Isidro Ungab. So ito ay what they call that, seasoned na to na congressman with great experience, good experience in terms of appropriation, kasi naging chairman na yata tayo ng appropriations 2 times, no? Members pa, naging member din siya dyan. So talagang veteran na yan si Congressman Ungab, no? So ito yung napansin niya, kasi binibigay sila ng congressman pala yan pag natapos na, no, yung bicameral committee report, no? So binibigyan yan sa mga mesa nila. So yun, napansin na pag-aralan tuloy na bakit naka-blank. Pero actually dapat talaga naman pagpipirma ka, no? Pagpipirma ka, if you are a senator and a congressman and that's a president, dapat yun naka-indicate lahat yun kung magkanong amount. Diba? Dapat naka-indicate dun. Kasi, kaya, siyempre, magdududa yung taong bayan. Diba? Ba't ganun? Meron ba? So, kasi pag blank yan, guys, pwede kang mag-adjust. You can adjust it. Either you increase it or decrease it. No? Yun yung ano doon. So, yan. Yeah. We're only just wondering kasi this program pertains to good governance, and good governance sa eye view ng mga constituents like us, no? So what is happening because of that, because of Congressman Ungab, na nakita natin na may ganun pala nangyayari, no? So sana maayos ito, no? Maayos ito ng administrasyon. Kaya nga sabi nga ni Tatay Digong sa ni Attorney Vic Rodriguez that this is unconstitutional. And doon pa nga sa napanood sa YouTube, sabi nga ni Representative Ungab na this can be brought to the Supreme Court, no? Now, if you will notice, we've already seen the power of the executive branch of the government the past years. Tapos ngayon, we've seen the power of the legislative branch of the Philippines. And yung Supreme Court, yung ating judicial branch of the Republic of the Philippines is considered to be as a sleeping giant, no? Marami naman ng nagawa na yan kasi nga actually yung pinagtatalon nila ng EJK, no? Extra curriculum activity, no? Extrajudicial killings, no? Extrajudicial killing, EJK. It was already ruled out by the Supreme Court, no? The extrajudicial killing cases against the former President Rodrigo Roa Duterte. It was already ruled out by the Supreme Court, no? So sinara na yan totally. Tang. Sinara na ng Supreme Court yan. So wala na, kahit ano pa. Lahat ng cases regarding EJK, ano pa yan, pag sinampa mo sa mga korte yan, wala na yan. It's the end. So I would like to congratulate former President Rodrigo Roa Duterte, no? And Oplan Tokhang is a very good job. Well done. Kaya nga dapat ngayon matuloy pa rin yung yung purge na yan para sa mga drug addicts, no? Pushers and drug lords, no? So, ewan ko ba't nagkakaganito ang aking buhok? Ba't nagkakaganito? Dapat pogi. No, dapat ewan ko. Tapos yung nabalita ako, narinig ko pa yun yung drug lord na pinalaya rin yun, kasabay ni Laila de Lima. Pangalan ng unggoy na yun, naging tumakbo pang mayor. Anak ng aso na yan. Ang dami pang bumalik sa pwesto. Puta. Diba nakakaano, diba? It's very disappointing. No?
papaliwanag ko, yung ginawa ni Tatay Digong during his time, no? It's what they call that. Yun na yung pinaka jump start eh. Yun na yung pinaka, anong tawag doon? Buwelo sana, no? Kasi una-una, for the business, no, the investors or the investments to thrive here in the Philippines, no, dapat there is peace and order, especially security to the people. Ayan, ginawa ni Tatay Digong, that's very good. Pinagtotodas niya, pinagpapatay itong mga addict na to, mga drug lords. Actually, maraming napatay na drug lord nung panahon ni Tatay Digong. May mga namatay na drug lord, no, maraming pinatay na drug lord, pusher, drug addicts, no? Kaya yung mga nagsasabi na wala raw na napakulong, na drug lord, meron. Tangal lang kayo, no? Mga bulag kayo. No? Bubulag-bulagan kayo. Magpatingin na kayo sa ophthalmologo. Okay? So, nung panahon ni Tatay Digong, dumiretso ang ating lipunan, ano? Actually, ang sarap kang maglakad paggabi eh. Dahil napakatahimik, napakaaliwalas. No? Wala kang makikita mga tambay. Wala kang makikita mga kriminal na pag-alagala. No? Eh ngayon, Diyos mayo, kabilaan. May mga pinapatay, may ginagahasa. No? Grabe. May mga binubugbog, may mga minamasa kayo lahat. Ang dami pa na, oh my God. Sama-sama na. No? Grabe. So, sana bumalik yung dating buko. Sana bumalik yung dating sistema ni Pangulong Duterte. No? At isa pa, kasi noong time na yun ni President Duterte, no? Nagkaroon ng kumpiyansa yung mga, what they call that, mga businessmen and investors, no? So, nag-thrive yung economy natin dito. Gumanda. No? Okay, but saka yung mga lumalabag nung panahon na yun sa kanya, pinupwersa talaga ni Tatay Digong na magbayad. Kung hindi, isasara sila ihihinto. No? Not unlike na, kamukha ng ABS-CBN, binabalik ng ABS-CBN. Nabasa ko kanina sa GMA News or Inquirer, no? Pinabalik na unti-unti ABS-CBN. No, actually may mga kaso pa yan hindi pa naisasara eh, no? May mga kaso pa yan eh. So, I'm wondering anong nangyayari. We will discuss that sa iba nating video. No? Okay, so yun. So, I don't know if what they are going to do nila Representative Ungab, Congressman Ungab, regarding dyan sa signatures. Kasi nga, sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, that is an evidentiary, no, document, no, na pinirmahan nyo. Kasi, pag sinabi nating napirmahan na yan, na-sign na yan, yung bicameral joint committee report, sabihin, it's done. So, napagkasunduan nyo na yan. But the thing is, nasaan yung mga amount na hindi na ipaliwanag doon sa pinirmahan nila? So, that is a very big question. So, kaya, Congressman Ungab wanted to what? To bring it to the Supreme Court. No? Tignan natin yung mga susunod, no? Eh, tayo lang naman dito yung mga nagre-react what is happening in our community, in our country. Alright. So, ayun. Okay. So, do not forget to subscribe, watch, like, share, and comment to my YouTube channel. And, abangan nyo yung ating ibang videos pa. No? Okay. So, ganito lang. Bye-bye. And God bless us all.